Dumako na po tayo ngayon sa tanggapan ng Pag-asa DOST at alamin na natin ang magiging lagay sa mga susunod pang oras. Live si Weather Lover Amor Larosa. Magandang umaga sa iyo, Amor. Magandang umaga rin sa iyo, Haji. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang data sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw nito na Miyerkules, patuloy po sa pagiging dominante itong northeast monsoon o yung hanging amihan. Pero kumpara po nitong mga nakalipas sa araw, ay mas mahina na po yung ihip nito ngayon at partikular po makakaapekto, lalong-lalo na po dito sa may Southern Luzon, hanggang dito rin po sa may Visayas. Kaya para po sa mga susunod na oras, dito po sa atin sa Metro Manila, ganoon din po sa natitirang bahagi po ng Luzon, at pati rin po dito sa buong Kabisayaan, magkakaroon po tayo ng magandang panahon pero minsan may mga pagkakataon po na posible na maging maulap rin ang kalangitan. Pero kung sakali man pong umulan, ito naman ay mahihina at mga pulo-pulo lamang dahil nga po yan dito sa epekto ng mahinang hanging amihan. Samantala dito naman po sa bahagi ito ng Mindanao, magkakaroon po kayo ng partly cloudy to cloudy skies at inaasahan din po natin ang pagkakaroon ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio, patuloy po ang paghina ng hanging amihan ngayon dahil po yan sa paggalaw ng high pressure area, yan po ay pa-eastward o pasilangan. Ayon naman kay Weather Forecaster Alvin Pura, maaaring bumalik ito ulit within 2 to 3 days kaya posible pong magkaroon ng resurgence ng northeast monsoon o hanging amihan dito sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Bagamat dalawang sama po ng panahon o low pressure area ang namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So yan nga po, isa po dito sa may southeast portion po yan ng Japan at ang isa naman ay nandito po yan sa east ng Southern Mindanao. Alinman po sa mga ito ay hindi naman inaasahang papasok sa loob po yan ng ating Philippine Area of Responsibility pero patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod pang mga araw. Samantalang mga kababayan, usapang astronomiya naman po tayo. Ayon po sa NASA, naging matagumpay ang pagkuha ng first lunar photos. Alamin po ang mga detalye sa aming pagbabalik. Ang pinakabagong moon probe ng NASA ay matagumpay na naipakita ang mga larawan na kuha sa buwan sa pamamagitan po yan ng Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer o LADEE spacecraft. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng mga stars at pockmarked lunar landscape. Ang star tracker cameras ng LADEE ang nag-capture ng wide-angle photos para malaman rin po natin ang orientation nito sa orbit. Ang mga larawan ay nakuna noong February 8 na may tig-iisang minutong intervals kung saan nakita po ng bahagya ang iba't ibang bahagi ng northern and western hemisphere ng buwan. Ang pag-unawa po sa Moon's exosphere ay malaking tulong para sa pag-aaral ng exospheres ng iba pang mga small bodies ng ating solar system. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather guide na si Earl Figuracion. Mamaya po yan sa Panahon TV Express. Mula po yan alas 10 ng umaga. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor Larosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Haji. Good morning at maraming salamat, Weather Lover Amor Larosa. Nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST.